Tama, yung original na nag-leak, isang count na yon sa kanya lang. Aha. Pero kung ipinasa niya sa iba at yung naka-receive, ipinasa niya ng ipinasa, lahat sila na unauthorized din na nag-leak o kaya nagpakalat niyan. Whether yung physical copy na nasa flash drive, for example, or through, ngayon may mga group chat na ngayon, yan ang uso talaga ngayon, hindi na uso ngayon ang mga text, di ba? Group chat, okay, or ina-upload without the consent and authority. Lahat po yan ay may kakaharapin na kasong kriminal hanggang sa matrace kung saan ang dulo nung uploading or nung publication. Ano ba yung maaring kaharapin ng mga ganitong klase po na mag-share, magpapadala ng mga mensahe po na to sa kanilang mga kakilala? Para sa kalaman po ng mga kababayan natin, kasi baka akala nyo, ay hindi kasi, sinare ko lang naman yung sinare sa akin. Meron bang, wala akong pananagutan dyan. So ano ba yung pwedeng mangyari po sa kanila, attorney? Kasi kabahagi na po kayo nung pagkalat. Kaya criminal case din, magiging parte na po kayo dun sa mga tinalakay natin kanina. And more than that, baka yung iba sa inyo magko-komento pa, magko-comment pa, or meron pa kayong mga caption dyan na degrading, o kaya nilalait nyo na yung isa or both of them. Iba, separate na naman yun na libel. Kaya sige, dagdagan ninyo yung pagpapakalat ninyo, mag-comment pa kayo dyan, mas lalo nyong dinadagdagan ng parusa at pananagutan ninyo sa batas. Tapos kung kayo din po ay tawag dito, nabibilang sa mga institusyon na pinapangalagaan ng moralidad o kaya may pagpapahalaga sa inyong reputasyon, maaari din po kayong ma-expel. Halimbawa, kayo ay estudyante, kayo ba ay miyembro ng ganitong organisasyon, iba pa po yung pananagutan ninyo doon sa loob ng institusyon or trabaho ninyo. Kasi I'm quite sure sa bawat manual or code of conduct ng mga nagtatrabaho sa pribado man o sa gobyerno, kalakip nun yung magiging mabuti ka hindi lang sa personal, hindi lang sa pang-professional mo na gawain, kundi sa pang-personal na conduct na rin. Ayan na, sa mga tao na nag-share niyang mga video na yan, nala kayo dyan. Lalo na ngayon kasi yung mga ganitong mga kaso, yung pagpapakalat or anong tawag ito, pananakot na magpapakalat ng mga private pictures, yung mga private videos, kasi malapit na yung Hearts Month, attorney, yung mga ibang mga kababayan natin na nananakot sa kanilang mga ex. Ano yung mga pwede po nilang kaharapin na para, kasi yung mga iba, Valentine's Day, alam mo na, yung iba ang hihinging kapalit, sex extortion. O, di ba? Yung iba naman, kung di ka makikipagbalikan sa akin, padala ko sa mga magulang mo yung nude pictures natin na magkasama tayo. Tama. Nakakahiya yun. Tigilan nyo na pong mag-relapse, mag-move on na po kayo kung talaga po ninyong minahal o kung meron pa po kayong natitirang pagmamahal dyan sa ex ninyo. Hindi nyo po yan gagawin dahil minamanipulan nyo na lang po yan. Okay? Gumagawa na lang po kayo ng pagmamanipula para lang mag-stick siya sa inyo pero hindi ka na niya talaga mahal. I-let go mo na yan bukod sa pananagutan mo sa batas. Yung sa sarili mo na lang, maging tapat ka na mahal ka ba niya talaga o hindi. Kasi kung hindi na, it's time to move on. Hindi kayo para sa isa't isa. Meron nakalaan para sa'yo. Or baka kinukulong mo yung sarili mo sa malungkot na nakaraan when in fact nandyan na pala sa tabi-tabi mo or makakasalamuhan mo na pala yung the one na para sa'yo.